Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Natanong mo ba ang iyong sarili kung masama nga ba ang magkaroon ng mga material na bagay dito sa lupa? Narito ako ngayon sa isang lugar na siguro sabihin kong marangya ang kabahayan ng mga tao dito. Ako'y napadaan, ako ay nagmumuni-muni habang naglalakad ng maaga ngayong linggo. At ito nga ang ebanghelyo natin ngayon. Kahapon, kaming mag-asawa ay nag-iikot, nagda-drive. Gustong-gusto namin yung naglalakad na dalawa lang kami. Kasi nabubuklat namin yung mga bagay-bagay sa buhay. Lalo na yung relasyon, lalo na yung patungkol sa relasyon sa Diyos. At dito, muli naming napagkaisahan yung tanong, masama nga ba ang magkaroon ng mga material na bagay? At lagi naming ina-affirm, ito yung aming goal sa buhay, na hanggat ang mga bagay na ito na pinagkatiwala ng Diyos sa atin ay nagpapalapit sa atin sa Diyos, nagpapalapit sa pamilya sa Diyos, ito'y mahalaga na ma-keep natin, ma-maintain natin dahil ito ang pinakamahalaga sa Diyos. Bakit? Dahil sa ebanghelyo ngayon, makita natin na may isang mayaman na meron na siya lahat pero gusto pa niya at sabi niya, wala na siya ibang gagawin kundi magsaya sa buhay. Sabi ng Diyos, saan mapupuntang lahat ng ito pag ikaw ay namatay? Walang halaga. Ang pinakamahalaga ay yung kayamanan sa langit. Dito ay may paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon na kung anong meron tayo ay dapat makontento. Yung huwag tayong gahaman, huwag nating isipin na magkaroon pa tayo. Pangalawa, tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Hindi natin pag-aari ang mga bagay dito sa lupa. Pinadaan lang ng Diyos sa atin ang mga, kung meron kang kayamanan, kung meron kang bahay, meron kang sasakyan, meron kang pera, may trabaho ka, ito yung mga kayamanan na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin na kailangan pangalagaan natin. At pangatlo, yung mga bagay na ito ay dapat magiging daan para makamit natin ang kaligtasan makasama ang Diyos. Ibig sabihin, it should be the path to salvation. Kaya lagi kong iniisip, lagi naming iniisip na ang mga bagay na ito ay dapat nagpapalapit sa Diyos. Ito yung, paano tayo mapalapit sa Diyos sa pamamagitan na ito? Well, sabi niya, ang pananampalataya, ang pag-asa, at higit sa lahat, yung pagmamahal. Ang pagmamahal, kasi ang Diyos ay pagmamahal. Ibig sabihin, kung naibabahagi natin itong mga bagay na ito, kayamanan sa mundo, para maipadama ang pagmamahal ng Diyos, then merong halaga kung anong pinagkatiwala ng Diyos sa atin ngayon. Tandaan natin na ito ay hindi natin pag-aari, kaya hindi tayo dapat ma-attach. Hindi tayo dapat doon kumapit. Hindi ang mga bagay na ito ang kayamanan natin, ang kaligtasan natin. Ang natutunan ko ay dapat anumang bagay, pag sinabi ng Diyos, kukunin ko na yan, dapat maluwag sa buhay natin na, sige Lord, kunin mo. Kung yan ang gusto mo, ibig sabihin, wala kang attachment. Dahil ang pinakamahalaga sa iyo ay ang Diyos. Ang pinakamahalaga sa atin ay yung kayamanan sa langit. So, hanggat na ibabahagi natin ito sa mga iba, hanggat na i-share natin, kunwari may negosyo ka at na ibabahagi mo, nakatulong ka, magkaroon ng trabaho, at natutulungan mo yung mga naghihirap, then may halaga ang mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Mga kapatid, itong paalala ng Diyos sa akin ngayon na sana ay maging mabuti tayong katiwala, good steward ng mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection, pakibahagi po para mas marami pa ang makakarinig at mabless. Punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang linggo po at sana magsimba tayo. Araw po ng linggo ngayon. God bless and God is good.